May viral video sa Saudi Arabia na makikita na isang kababayan natin makailang ulit na sinampal ng isang Saudi national. Makikita din na ang kababayan natin ay naka-uniform ng pang-massage therapist. سعودي ها؟ مالش انت كلام كلبوش الافراد ها؟ كلام انت سعودي ها؟ ما في سعودي قرقر كذا انت يجي فلبيني انت صغير سمسم كذا مره أين ما فيه؟ هذا أرهاب. أنت بوليس راح بوليس. ما في سوي سعودية، أنا سعودي، يمكن سعودي أنا أمسك خلاص سعودي. مفهوم؟ هذا نفر انت معلوم؟ كذاب انت قرقر امس انت كذاب انت قرقر امس هذا نفر امس انت قرقر شوف ارفع وجهك فوق ارفع وجهك فوق انا ما في سيف. At para maintindihan natin ang tunay na nangyari, ay pinaliwanag ito ng Arabic teacher vlogger na kababayan natin na si Rapsan. سعودي ها؟ مالش انت كلام كلبوش هذا الافراد ها؟ كلام انت سعودي ها؟ ما في سعودي قرقر كذا انت يجي فلبيني انت صغير سمسم كذا مره أين ما فيه؟ هذا أرهاب. أنت بوليس راح بوليس. ما في سوي سعودية، أنا سعودي، يمكن سعودي أنا أمسك خلاص سعودي. مفهوم؟ هذا نفر انت معلوم؟ كذاب انت قرقر امس انت كذاب انت قرقر امس هذا نفر امس انت قرقر شوف ارفع وجهك فوق ارفع وجهك فوق انا ما في سيف انت اصلا خلاص. Ito yung mga natutunan ko dito sa video na to. Be careful, makinig kayo maayos ha. Si kabayan, nagpanggap siya na isang Saudi nationality daw. Yung dalawang Saudi, nakita nila, sabi, yung mukha mo, yung mata mo, hindi ka Saudi, huwag kang magsinungaling. So meaning to siya, nagpanggap siya na isang Saudi. So yun yung first case. Pangalawang case dito, tatrabaho siya sa massage. Pangatlong case dito, may pinapahanap sa kanyang tao. Kilala mo ba ito? Kaya pinagpal siya kasi sabi niya, hindi daw niya kilala. So yun yung inabot niya. So naabot siya ng kamay ng dalawang lokal. Advice ko lang, ayokong manghimasok, ayokong sabihin na huwag kayong magtrabaho sa massage spa. But yan yung linya ninyo or gusto niyo yung pasukin, pero be careful naman. Huwag kayong mag-extra service. Please, as a Filipino, bigyan nyo ng karangalan ng pangalan nating nationality nating Filipino. Ako, nakakaranas ako ng ganyan. Binabastos ako sa kalsada, binabastos ako sa public place, dinuduraan ako. Ano magagawa ko? Wala. Sinasabihan ako, sawi massage. Dahil sa mga kapwa nating Filipino na yung iba na nagtatrabaho sa massage spa, gumagawa ng kababalaghan. Please naman, okay na naman magtrabaho sa massage spa. Kahit ako pwede akong magtrabaho dyan, pero be careful naman. My advice is, bigyan nyo ng karangalan ang pangalan nating Filipino. Tulad dito ni kabayan, ano magagawa natin? Either baladiya yan sila or mga pulis na nagpanggap na nakasibilyan, huhulihin ka nila. Ang tanong ngayon ng karamihan na bawal na daw ba ang massage job or trabaho ng masahista sa Saudi Arabia? Ang sagot guys ay hindi naman ito pinagbabawal. Dahil hanggang ngayon nga ay may nag-hire ng mga legit agency sa Pilipinas na massage therapist papunta sa Saudi Arabia. Naging bawal lang ito dahil nga puwera sa pagmamasahe ay nag-aalok ang iba ng extra service. Eto nga yung topic natin sa isang video na ginawa ko na nagkakahulihan ngayon sa bansang Saudi Arabia para sa mga expat na nag-aalok ng panandaliang aliw sa mga hotel at ng massage services na may extra service. 3 babaeng expat sa bansang Saudi Arabia inaresto dahil sa pag-aalok ng laman or ng panandaliang aliw sa mga hotel. Bukod dyan, may 5 bago na aresto dahil sa pag-violate sa public moral sa nasabing bansa sa pag-aalok ng relaxation or ng massage services. Dahil dyan, naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Saudi
para sa mga expat o mga nagtatrabaho sa Saudi Arabia. In accordance with the directives of His Highness my Master and the Crown Prince, may God protect him, a special department has been established. In order to ensure community security and effectively combat crimes related to human trafficking, this department remains connected to public security and is actively engaged in ongoing campaigns targeting various illicit activities such as instances of begging and the operation of massage centers, particularly when these involve actions that breach public moral standards alongside conducting seizures today. In just a few days since the establishment of this department, 3 immigrants have been caught engaging in prostitution in one of the hotels in the Riyadh area. A group of immigrants in massage centers has been seized, as well as a group of individuals forming gangs for engaging in begging. Today, your role as a citizen and as a resident is to use these contact numbers to communicate with security authorities if you know of any place violating public morals, ethics, or human dignity, including, for example, individuals begging or massage places that involve activities against public morals or practicing prostitution, God forbid. Directly call to ensure your security and safety. May video din dito si OFW Heart Asia na isang dating OFW sa Saudi Arabia tungkol sa matagal ng ganitong kalakaran sa nasabing bansa. Talamak ngayon ang prostitution sa Riyadh, Saudi Arabia o yung tinatawag na nagbebenta ng laman o panandaliang kaligayahan lamang. Pinasok ng mga pulis ang isang hotel sa Riyadh, Saudi Arabia. Nung alam nilang paparating ng pulis ay nagtakbuhan nito. May mga nahuli. Karamihan dito ay mga Pilipino na nagtatrabaho bilang masahista. Kapag ikaw ay napatunayan na isa kang prostitute o ay nagbebenta ng laman, ikaw ay makukulong, magmumulta at deportation at hindi na makakabalik sa bansang Saudi Arabia. Yung mga ganitong gawain ay matagal nang nangyayari sa bansang Saudi Arabia. Ikaw, papayag ka bang ibenta ang katawan mo sa halagang 150 SAR? Nakarating sa amin ang isang balita, isang lalaki nagdala ng isang babae sa isang transient sa Batha, Riyadh. Hindi alam nitong lalaki ay sinundan siya ng kanyang asawa. Inabangan ni babae ang kanyang asawang lalaki. Pagkalabas nito, agad niyang sinuntok, tinadyakan, sinabunutan ang asawa niyang lalaki. Tumawag ito ng pulis pero nakatakbo ang babae. Dito napag-alaman na yung babae ay meron ding asawa sa Riyadh at dito rin napag-alaman na kung sino-sinong lalaki ang gumagamit sa kanya. Hindi natin pinapakailaman kung ano yung mga ginagawa nila. Hindi rin natin papakailaman kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Tayo ay nagpapaalala na mag-iingat. Kung pinasok mo ang problemang yan, dapat kaya mong lusutan. Hindi lahat ng problema ng mga OFW ay kayang tulungan ng ating gobyerno. Ang masasabi ko lang sa mga Pilipino o mga OFW sa bansang Saudi Arabia ay dapat magdoble ingat kayo. Kung alam nyo ng pinagbabawal ay huwag nyo na itong gagawin. Kagaya sa post ni Kabong Concha na may mga Pilipina na nahuli dahil maiikli ang suot, nalabas ang pusod at ang hinaharap. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Nakakalungkot po dahil po sunod-sunod po ang mga nangyayari na problema sa Saudi Arabia regarding sa mga kaso na kinasangkutan ng mga ilang kababayan natin katulad ng massage tsaka yung prostitution. Ako po ay nananawagan sa mga Pilipino. Kung kayo po, tingin nyo mayroon po kayong ginagawang mali dyan, i-stop nyo na. Kasi mahirap po ang nangyayari ngayon. Nadamay po yung mga Pilipino, maayos naman dyan. Okay? Dahil po sa ilang mga kababayan natin na gumagawa ng hindi maganda, nadamay po ang lahat. Kaya pakiusap ko sa inyo sa kababayan din, alam mo, respect the host country. Okay, kung ano yung batas nila sa host country, irespeto natin yun. At may isang Pinay OFW din na pasaway sa Saudi na nahuli ng kasamahan na nag-uuwi ng lalaking ibang lahi sa bahay. Latest ngayon sa mundo ng mga marites.
isang kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia, nahuli ng kanyang kasamahan na nag-uuwi ng lalaki na ibang lahi sa kanilang flat or sa kanilang bahay na tinutuluyan. At ayon sa post sa isang page sa Saudi Arabia, eto pala si kababayang OFW ay isang domestic helper na runaway. Ngunit nagpakilala daw ito na isa siyang nurse. Siya na nga daw ang nahuli na nagdadala ng lalaki ay siya pa itong nananakit. Kaya daw nadadamay ang mga matitinong OFW. Nabanggit din sa post ang kumpletong pangalan ni kabayang OFW na nagdala ng lalaki pero hindi ko na babanggitin. At taga-Agusan del Sur ang nasabing Pinay ayon sa post ng isa nating kababayan. Tawag ako ng Tumawag ka, police. Yala, call police. Okay, ha? Mahal ng post me. Ako ba sinaktan niya? Nakikipag-usap ako mayos? Siyo! Ibang lahi yan! She first. Sinaktan niya si Bella, kinakausap lang. Sinaktan niya. Ako? Isama, nakiusap ako sa'yo. Ate Cora, Diba yun ang hirap. Ate Cora, halika muna. Kasi nakikiusap ako Di ba kasi nananakit? Mag-video-video. Nananakit ka kasi. Huwag kang mag-video-video kasi. Sige na, tama na. Nakikipag-usap ako, tinulak niya ako? Tamo dumudugo yung nakikipag-usap ng maayos. Sabi ko nga kasi Mainit, nananakit siya. Wala lang yan. Tama na nga ay mag-usap kayo. Di ba sabi ko sa'yo mag-usap kayo? Huwag niya kausapin to. Huwag niyang anuhan yung Wala ka kasi sinabi na. Iba yung kasama mo. Nahiya naman kayo kay Kuya Moon, oy. Huwag mo kasi kailaman buhay ko. Hindi ko pinapakailangan ang buhay mo. Wala Pero, kang kailangan. diba, Pero iba yan. Bago yan. Hindi alam mo ito sa bahay. Hoy, hindi. Sinaktan mo ako? Nakikipag-usap Huwag mo akong duduruin. Video-video. Ay, subukan mo. Subukan mo. Subukan mo akong batuhin. Kuhanin niyo yung video-video na yan. Stop. Pinipigilan kita. Inis mo ako kay Jen. Paalala sa mga kababayan natin lalo na sa mga Pinay OFW or household workers na pumunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho. Hindi para makipaglandian at sumama sa ibang lahi, lalo na kung ikaw ay may asawa sa Pilipinas. Lalo na sa Saudi Arabia niya ito ginawa na napakahigpit ng batas doon pagdating sa ganyan. At pwede siyang makulong at sa huli hihingi ng tulong sa OWA at magpapasaklolo para makauwi sa Pilipinas. OFW ako, OFW ako.